natin sa hindi Kristiyano, sa mga tao sa labas, nagtitiwala tayo sa Diyos. Amen. So number 1, ang sabi dito, rejoice. Always, ha? Pumigay na. Ito, wala na. Sorry, wala tayong pumigay na. Pero wala lang naman kamay kasi maliit lang naman. Nakita niyo naman yung tatlong points. Tatlong points lang naman tayo. Ano doon? Rejoice always, pray continually, and give thanks in all circumstances. So doon tayo magpo-focus. So number 1, sabi dito, rejoice always. No, shortest verse, one of the shortest verse now. Verse 16, rejoice always. Isang verse, kuminsan yung mga verse sa Bible, di ba? Ang hapa ito, dalawa. So, rejoice always. Amen. Sabi, kaya tinatanong sa inyo, posible bang magalak palagi? Sabi nga, what if you are experiencing trials and difficulties? You are struggling now. Sabi nga, maybe somebody lost their job, lost their family, Lost their pets. and maybe, lost their pets. May kakilala tayo mga ganyan. And maybe family got sick. So, sabi nga, is it possible to be joyful? Sabi, is it possible? Pero, ang sabi kasi dito is, rejoice always. Amen. Joyful always. So para maging malinaw sa atin, there was one story in the Bible, si Pablo and Silas. So wala na tayong kilala na si Pablo and Silas. Sila ay nung panahon na nakulong sila kasi merong isa doon sa, hindi matanda kung saan lugar yun sa Book of Acts yun eh. So merong silang pinalayas ng demonyo, yung babae kasi, yung lalaki kasi yung sinasaniban, yung bang nagamit ng isang babae na parang makapag-tell ng future. So nagkakapera sila, parang mga fortune teller pa, na ganun. And napalayas yung nakasanib doon, ni na Pablo. So nagalit yung servants kasi nagalit yung may-ari din sa servants. So pinakulong yung pag-ginawa ng usap sa mga sa maikling salita na nakulong si Pablo and Silas. So, doon sa loob ng kulungan, sabi dito sa Acts 16:24-25, nung pinakulong sila, sabi dito, when he received these orders, he put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. About midnight, Paul and Silas was praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to him. So, sabi dito, doon sa kulungan, hindi lang sila nakakulong, nakakumpay pa, parang nakakadiri na kamo. Pero sabi dito, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Imagine, nakulong ka sa maling paratang tapos naka-shackle ka pa. Tapos, nagpupuri at nagpapasalamat ka sa Panginoon. Posible yan po. Posibleng magpasalamat kahit na andun ka sa gitna ng trials and difficulties. Kasi ito si Pablo at si Silas, sabi, nagpupuri sila, umaawit sa Panginoon. Amen. So, possible to be joyful always, to be at peace. Kasi, yung buhay natin, yung decision natin, is not dependent on circumstances. It's dependent on our relationship with God. Yes. Hindi ito nakabase sa kung ano yung nangyayari sa paligid. Tama. Dapat matibay yung relationship natin sa Diyos. Pag alam natin ng Diyos ay sinabing hindi kita iiwan at pababayaan, pinakahawakan natin yun. Yes. So kung dumadaan man tayo doon sa trials and difficulties, hindi tayo yung bang hindi naman tayo robot na hindi malulungkot, hindi iiyak. We are doing that. Pero pagkatapos ng lilipas, din babalik tayo sa pagiging malugod sa ating Panginoon. So tandaan nyo, pangahawakan natin yung salita ng Diyos. Yes. Hindi tayo dependent sa kung ano yung nangyayari sa paligid. We are dependent on our relationship with God. Yes. Pag sinabi ng Diyos na hindi kita iiwan, hawakan niyo. Amen. Hawakan niyo. Hindi tayo iiwan. Pag sinabi ng Diyos, pagpapalain ko kayo, pagpapalain kayo ng Diyos. Amen. Sabi nga kahapon yung